person is already saved but choose to commit suicide, where will they go? Yung I don't know what that. unang tanong po, kung ang isang tao ay ligtas na pero siya ay nagpakamatay, saan siya mapupunta? Sa langit ba o sa impyerno? First of all, before I explain, committing suicide is really big sin. Una sa lahat, bago ipagsikaliwa ng sagot, yung pagpapakamatay po ay talagang napakalaking kasalanan. In Exodus chapter 20, God commands the 10 commandments, Sa Exodus chapter 20, Diyos po ay nagutos ng 10 utos. and among them, God said, "You shall not murder." At isa sa mga iyon ay huwag kang pamatay. It means not only other people, but also myself, we must not kill the person. Ibig sabihin, hindi lang yung ibang tao, kundi pati yung ating sarili ay huwag dapat natin patay. So, but in the Bible, there are some people who kill themselves. Ngunit meron mga tao dito sa Biblia na nagpapakamatay. So, Iscariot Judah hanged himself. Si Iscariotes Juda ay dinigin ang kanyang sarili. He really regretful to betray Jesus. Siya labis na nagsisi nung siya nagtaksil kay Jesus. But what if he wait until Jesus rose from the death? Ngunit paano kung hinintay niya si Jesus na bumangon muli mula sa patay? If he really waited until the resurrection of Jesus, Jesus must have visited him. Kung talagang hinintay niya yung pagbangon muli ni Jesus, si Jesus ay bibisita sa kanya. Jesus probably say, "Even though you betray me, I still love you." Marahil sasabihin ni Jesus sa kanya, kahit nagtaksilan mo o minamahal pa rin kita. But before Jesus visited him, he felt guilty and he committed suicide. Ngunit bago niya mahintay si Jesus, siya ay nagiti at nagpakamatay. And let's look at the second Samuel. Tignan po natin sa ikalawang Samuel. Second Samuel chapter 17, Ikalawang Samuel, chapter 17, verse 23. versikulo 23. Habang nakipag-usap siya sa kanila, dumating ang pangunahing mandirigma, ang Palestine na tagagat, na Nagulaya ang pangalan mula sa kanilang mga Palestine at sinabi ang gayunding mga salita gaya ng puna at siya'y narinig ni David. So Idobel stood against David. Siya tumayo, si Goliath ay tumayo lamang kay David. Idobel. Second Samuel. Sorry po. Second Samuel po. I didn't hear the Idobel. The second Samuel chapter 2, chapter 17. 17 verse 23. So, babasahin ko ulit mga kapatid. Ayan po. Verse 23, nang makita ni Ahithophel na ang kanyang payo ay hindi sinunod, kanyang inihanda ang kanyang asno at bumi sa kanyang sariling lungsod, tinayo siya ang kanyang mga bahay at nagbigti. Siya'y namatay at nanilibig sa libingan ng kanyang ama. So, Idobel suggests one idea to kill David. Si Ahithophel po ay nagbigay ng ideya na patayin si David, But it was not accepted. pero hindi ito tinanggap. So he was so depressed and he committed suicide. Siya'y labis na nalumong at nagpakamatay. He already knew David, if his idea was not because his idea was not accepted, David will become a king. Nalaman niya dahil na yung kanyang ideya ay hindi tinanggap, si Haring David ay magiging hari. Then he already knew he was against David, so he committed suicide. Nalaman niya siya imaban kay David, kaya siya nagpakamatay. He felt hopeless. Siya nawala ng pag-asa. So why people commit suicide is because they feel hopeless. Bakit nagpapakamatay ang mga tao? Kasi wala silang pag-asa. But that is really big sin. Pero yun ay napakalaking kasalanan. Even in Old Testament there are some people who are shadow of born again Christians. Sa lumang tipan po, may mga tao na umaanino sa mga kumakatawan sa mga born-again Christian. And they want to die At nais when nila, they face on the hopeless situation. nais nilang magpakamatay kapag humaharap sila sa mga matitinding kahirapan. Let's look at the first king. Sa unang hari po, First King chapter 19,
Unang Hari, chapter 19, verse 4. versikulo 4 po. First King chapter 19 verse 4. Here is the Elia. The Elia says, verse 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit siya'y nagkakay ng isang araw patungo sa Iran at dumating at umupo sa lilim ng isang purong kahoy. Siya'y humiling na siya'y mamatay na sana at nagsasabi, sapat na ngayon o Panginoon, kunin mo ang aking buhay sapagkat hindi ako mas mabuti kaysa aking mga ninuno. Elia really prayed and wished the Israel people return to God. Si Elias po talaga ay nagnanais na yung mga Israelita ay bumalik sa Diyos. But nobody returned. Ngunit walang bumalik. And the Queen Jezebel tried to kill Elia. At si Jezebel ay dinais na patayin si Elias. So even though he did his best and fight for God, he couldn't see any fruit. Kaya nga kahit na ginawa niya yung abot niyang makakaya at lumabad para sa Diyos, wala siyang makitang bunga. That's why he felt so depressed. Kaya nga nakaramdam siya ng panlulumo. He says, "It's enough. Take my life." Sinabi niya, sapat na, kunin mo na ang aking buhay. So he wanted to die, Nais niya nang mamatay. but he didn't try to commit suicide. Ngunit hindi siya nagpakamatay. He was so depressed. That's why he wanted to die, but he didn't try. Lagi siyang nanlulumo, kaya gusto niya mamatay na, pero hindi siya nagpakamatay. Moses wanted to die when the Israel people didn't obey God, Si Moises gusto rin mamatay kung yung mga Israelita ay hindi sumusunod sa but Diyos. he didn't commit suicide. Pero hindi rin siya nagpakamatay. Jonah wanted to die, Gayun din si Jonah, but he didn't commit suicide. pero hindi siya nagpakamatay. So, committing suicide is really big sin Kaya may pagpapakamatay na napakatinding kasalanan. because it's the sin of murder. Dahil ito yung kasalanan sa pagpapatay. Our life is not ours. Ang ating buhay ay sa atin. Our life is God's life. Ang ating buhay ay sa Diyos. God gave us this life, then we don't have any right to kill this life. Ibinigay ng Diyos itong buhay sa atin, kaya hindi dapat natin itong wakasan. So, what if the single person commits suicide? Kung ngayon, kung paano naman yung mga ligtas na tao na pakamatay, Can they go to heaven or hell? makakapunta ba sila sa langit o sa impyerno? First of all, I have a strong doubt if he is really single person, will he commit suicide? Una sa lahat, talagang ako'y napapaisip kung talaga siya yung ligtas, magpapakamatay ba siya? What do you think? I don't think so. Hindi marami. If we really believe God is with him, even though what is the hopeless situation in this world? Kung talagang siya yung palataya ng Diyos at kasama niya, ano ba yung kaharapin niya dito sa mundong ito? I have no money. I have no home. Really? That is the really hopeless situation. Wala akong pera, wala nang pag-asa. Talaga ba? Yan ba talaga yung sitwasyon na walang pag-asa? I cannot save anyone. Nobody gets salvation in my family. Walang maligtas-ligtas kanino nga sa aking pamilya. Is it really hopeless situation? Talaga bang walang pag-asa ang sitwasyon yun? I have so many difficulties. I want to die. Napakarami kong kahirapan, gusto ko nang mamatay. Of course, we can be depressed, but it's not a hopeless situation. Siyempre, pwede tayong mandumo, pero hindi yun yung walang pag-asa. We are still alive. It means God is giving us another chance again and again to live for God. Nabubuhay pa rin tayo, ibig sabihin, yung Diyos ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon para mabuhay para sa Kanya. So, we cannot commit suicide. Kaya hindi dapat tayo magpakamatay. But the very rare case, Pero may isang rare na kaso, we have a body, soul, and spirit. meron tayong katawan, kaluluwa at spirito. When our body is sick, we can die. Kung ating katawan ay magkaroon ng sakit, pwede tayong mamatay. And sometimes our soul can be sick. Minsan, ating kaluluwa pwede rin magkasakit. That's the depression. Hindi panlulumo. One of them is depression. Isa doon ay panlulumo. So because of the soul is sick, very rarely it can like happen.
Dahil sa ating kaluluwa ay nanunumpo, pwede ito mangyari. If they really get salvation, if there is really clear evidence that they really get salvation, literally they go to heaven. Because no matter what happens, you can go to heaven. Kung meron talaga silang kaligtasan, ang malinaw sa kanilang kaligtasan, sila ay magpupunta sa langit. So, as a guarantee of our salvation, God gave us the Holy Spirit. Bilang paunang bayan, binigay sa atin ng Diyos yung Espiritu Santo. Let's look at the 2 Corinthians. Tingnan po natin sa ikalawang Korinto. 2 Corinthians chapter 5, Ikalawang Korinto chapter 5, verse 5. versikulo 5. He who has prepared us for this very thing is God, who also has given us the Spirit, Holy Spirit, as a guarantee. Ngayon, ang naghanda sa amin para sa bagay na ito ay Diyos na nagbigay sa amin ng Espiritu bilang paunang bayan. So, when we get salvation, God gave us the Holy Spirit as a guarantee for us to go to heaven. Kaya kung naligtas tayo, binigyan tayo ng Diyos ng paunang bayan, ito yung Espiritu Santo. That's why, no matter what happens, we still believe we will go to heaven. Kaya nga, ano man yung mangyari, mananampalataya tayo na tayo mapupunta sa langit. The verse 8, let's read it together, 3, 2, 1. Kaya kami ay naniniwala na sisiyahan na makalayo sa katawan at makasasahan na kasama ng Panginoon. So, no matter what happens, we will go to heaven. Kaya ano man yung mangyari, mapupunta tayo sa langit. If we really get salvation. Kung talagang nagkaroon tayo ng kaligtasan. But I have a strong doubt, if we really get salvation, how can we commit suicide? Pero meron ang malaki katanungan, kung talagang tayo nagkaroon ng kaligtasan, bakit pa tayo papakamatay? God is with us. Yung Diyos ay kasama natin. God helps us. Yung Diyos ay tumutulong sa atin. And no matter what happens, as long as we are still alive, we have a hope. At ano man yung mangyari sa atin, hanggang nabubuhay tayo, meron tayong pag-asa. As long as we are alive, God is giving, it means God is giving us the chance again to live for God. Hanggang tayo nabubuhay, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na mamuhay para sa Kanya. So, can be literally, it can happen, but I have a still strong doubt. Pwede itong mangyari, pero meron ng malaking pagkakataon na mangyari ito. Naintindihan mo? So, literally, if the soul has a sin, it can happen to commit suicide even though they are saved. But I have a strong doubt if they are really get salvation, and if they really believe that God is with us, how can it happen? Kung yung kaluluwa ay meron sakit, maaari talagang ito yung mangyari. Pero kung talagang siya ay nagkaroon ng kaligtasan, paano ito yung mangyari kung magpapakamatay? Next question. How did the Old Testament written, and how did God show what happened from the past so that they can write it on a scroll? Yung sumunod na tanong, paano naisulat ang lumang tipan at paano pinakita ng Diyos yung mga nangyayari sa nakaraan nang sa gayon ay eksakto may sulat ito sa mga bulbul? Actually, this question is related to another question. Another question is, how did Moses write the Genesis when he was not yet alive that time? Ito ay tungkol sa tanong na paano naisulat ni Moses yung Genesis na wala pa naman siya sa panahon ngayon. You have to know all the Bible verses were written by the inspiration of God. Kailangan natin maunawaan na yung Diyos ay naisulat sa pamamagitan ng tulong ng Espiritu Santo. Let's look at the 2 Timothy. Tingnan po natin sa ikalawang Timoteo. 2 Timothy chapter 3, Ikalawang Timoteo chapter 3, verse 16. sa versikulo 16. All scripture is given by the inspiration of God. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. So when God write the Bible is the book of God. Yung Biblia po is aklat ng Diyos. So when God write His book, He doesn't allow anything He doesn't like to write.
Kaya pag susulat ng Diyos sa kanyang aklat, hindi niya sinusama yung mga hindi niya gusto. So God let people write whatever, only what He wants to write. Hinahayaan niya yung mga tao na isulat yung anuman, maliban lamang sa mga hindi niya gusto. So God showed the vision, what God had them, His prophets, to write only His word. Pinapakita ng Diyos yung mga vision, hinahayaan niya yung mga propeta na isulat lamang ang kanyang salita. So how can Moses write the Genesis, and how all the prophets in the Old Testament write these old words? Ngayon, paano na isulat ni Moses yung Genesis at lahat ng mga propeta na may isulat yung lahat ng mga salitang ito? Because God showed them. Dahil yung pinakita ito ng Diyos sa kanila. Because God told them. Dahil sinabi ito ng Diyos sa kanila. Even the New Testament were written by the inspiration of God. Kahit yung bagong tipan ko ay naisulat sa pamamagitan ng pagkasi ng Espiritu ng Diyos. So look at the Daniel. Tingnan niyo sa Daniel. Daniel chapter 12. Sa Daniel po, chapter 12. So God showed what will happen during the 7 years tribulation. Ipinakita ng Diyos yung mangyayari sa panahon ng 7 taong kabigyan. Then Daniel didn't understand what's this. Si Daniel, hindi ito naunawaan. So he asked him, Kaya tinanong niya, the verse 4. You read? ngunit ikaw, o Daniel, ilihim mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng wakas. Marami ang tatakbo ng patong parito at ang kaalaman ay lalago. So shut up the words and seal the book until the time of the end. Ilihim mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng wakas. So God showed the many visions and God talked to the Daniel many things. Then God says, it will happen at the end time. Ipinakita kay Daniel yung mga pakita ay sinabi ng Diyos ang lahat ng maraming bagay at sinabi niya na mangyayari ito sa katapusan ng panahon. Then verse 8, although I heard, I did not understand. Sa verse 8, narinig ko, ngunit hindi ko naunawaan. So my Lord, he asked him, my Lord, what shall be the end of these things? Kaya sinabi ko, O Panginoon ko, anong magiging wakas ng mga bagay na ito? Then verse 9, let's read it together, 3, 2, 1. Sinabi niya, umayo ka sa iyong lakad, Daniel, sapagkat ang mga salita ay manatiling lihim at natatakan hanggang sa panahon ng wakas. Go your way, Daniel. It means, even though you don't understand, just write it. Umayo ka sa iyong lakad, ibig sabihin kahit hindi mo ito naunawaan, isulat mo. No matter what I show you and I tell you, just write it. Ano ba yung ipakita ko, sabi ko sa iyo, isulat mo. So, Moses, even though he doesn't understand, probably he wrote, or whatever God showed, he wrote in the Genesis and other ones. Marahil sa Moses kahit hindi niya ito naunawaan, sinusulat niya pa rin dito sa Genesis o doon sa ibang mga aklat. Daniel, as much as God showed and told him, he just wrote it, even though he doesn't understand. Kay Daniel, hanggang sa pinapakita ito ng Diyos sa kanya, sinasabi sa kanya, sinusulat niya ito kahit hindi niya ito naunawaan. That's why this Bible is really Word of God, not the Word of man. Kaya nga itong Biblia ito ay talagang salita ng Diyos, hindi salita ng tao. Because this is Word of God, God preserved His Word. Dahil ito yung salita talaga ng Diyos, preserve ito ng Diyos. Let's look at Jeremiah chapter 36, Sa Jeremias ito, chapter 36, verse 23. versikulo 23. Here's the Jehudi. Jeremiah chapter 36, verse 23 po. Narito po si Jehudi. Let's read the verse 23. Let's read it together. 3, 2, 1. Pagkabasa ng Jehudi ng tatlo o apat na tanay, ang mga iyon ay pinutol ng hari sa pamamagitan ng patalim at hinahagi sa apoy na sa apuyan. Hanggang sa ang buong manuntol ay natupok sa apoy na sa apuyan. So the Jehudi read the Bible. Jehudi, binabasa niya yung Biblia. That time, the king, the Jehoiakim, cut the Bible
and burn it. Yung panahon na yun, si Jehoiakim, pinupuso niya yung Biblia at sinusunod niya. At that time, we don't have many copies of the Bible. Yung panahon na yun, wala sa siyang maraming kopya ng Biblia. Maybe that is the only Bible. Kahit isa lamang yung kanilang Biblia. Anyway, when the king burned the Bible, God told Jeremiah, okay, Ngayon naman, sinulog ng hari yung Biblia, tinawag ulit ng Diyos si Jeremias. the verse 27 and 28, God commanded Jeremiah to write the Bible again. Sa verse 27 at 28, inutusan ng Panginoon si Jeremias na isulat muli yung Biblia. Verse 27 and 8, let's read it together, 3, 2, 1. Pagkatapos na masunog ng hari yung malugod na isikalat at ibarok ng mga salita mula sa bibig ni Jeremias, ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jeremias na sinasabi, kumuha kang muli ng isa pang malugod at isulat mo roon ang lahat ng dating salita na nasa unang malugod na sinunod ni Jehoiakim na hari ng Juda. Even though people destroyed the Bible, God preserved it and let His people write the Bible again because this is Word of God. Kahit nang binasa ito ng mga tao, iningatan pa rin ng Diyos yung Biblia sapagkat ito'y salita ng Diyos. So, regarding to this, we have to know, people don't decide this is the Word of God and this is not the Word of God. Kaya patungkol po rito, hindi yung tao yung magdidesisyon kung ito may salita ng Diyos o hindi salita ng Diyos. In Old Testament, all Israel people already know what is the Word of God. Sa lumang tipan po, lahat ng mga tao ay nalalaman nila na ano ba talaga yung salita ng Diyos. Let's look at Luke chapter 24. Punta po tayo sa Lucas, chapter 24. Luke chapter 24, verse 44. Luke chapter 24, verse 44. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salita na sinabi ko sa inyo. Noong ako'y kasama pa ninyo, na kailangan matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga propeta at sa mga awit. In AD 90, through the council of the Jeremiah, the Jewish rabbi decided the 39 books are only Bible. Nung panahon ng AD 90 sa Council ng Guinea, yung mga Jewish rabbi, yung mga guro, ay nagdesisyon kung sinabi nila kung ano ba yung 39 na Biblia. But it was very easy because everyone already admits these only 39 books are the Bible, the Word of God. Pero doon ay napakadali lamang na malaman sapagkat nalalaman ng halos lahat ng mga tao noon kung ano ba yung salita ng Diyos. So Jesus said, the law of Moses, it indicates from Genesis to Deuteronomy. Sinabi rito, kautusan ni 5 Moises, books of Moses. yung mga patungkol sa 5 aklat ni Moises. And all other books are prophets and Psalms. At sa mga propeta at sa mga awit. So, the law of Moses and the prophets and the Psalm indicates all Old Testament. Yung kautusan ni Moises sa mga propeta at sa mga awit, ito yung pumapatungkol sa lumang tipan ng mga aklat. So, when Jesus mentioned about these books, it means Jesus mentioned about like this because everyone already admit only these books are the Word of God. Nung binanggit ito ni Jesus ay dahil nalalaman ng mga tao na itong mga aklat na ito yung salita ng Diyos. And about the New Testament, in AD 397, through the council of the Council of the Carthagines. Through this council, the only 27 books are decided fixed as a New Testament. Kung 8397 naman sa konsero ng Carthagines, ay sila naman ay nagsiayos ng 27 mga aklat sa bagong tipan.
until that time, the people didn't have any necessary to decide that this is the word of God or this is not the word of God. Mula ng panahon na iyon, yung mga tao, hindi sila yung nagsasabi na ito yung salita ng Diyos, ito yung hindi salita ng Diyos. Because everyone already knows this is only word of God. Sapagkat nalaman na lahat nila na ito yung talaga yung salita ng Diyos. So at that time, I forgot the name, but the son of the one pastor insists that only the book, only the Bibles which are written by Apostle Paul are the only, these books are only the Bible. Pero may nagsabi na tanging mga sulat ni Apostol Pablo, ito lamang yung salita yung Biblia. But at the time, the old Christian already know what is the Bible. Let's look at the Colossians chapter 4. Punta po natin sa Colossus chapter 4. Colossians chapter 4, verse 16. Colossus chapter 4 verse 16. Basahin po natin ng sa verse 1, 3, 2, 1. At kapag nabasa ang sulat na ito sa inyo, ay ipabasa rin ninyo sa iglesia ng mga taga-Laodicea at basahin naman ninyo ang sulat na mula sa Laodicea. So at the time, once the Bible is written, they will take this book to read together. Noon, nung panahon na iyon ay kapag binabasa nila yung Biblia, pinapaikot po nila yung pagbabasa ng Biblia. So everyone already knows what is the Bible, what is not the Bible. Kaya nga, nalalaman ng lahat kung ano ba yung Biblia o hindi ba yung hindi Biblia. So because of that man who insists the wrong way, they feel, the Christian feel the necessary to gather and fix what is the New Testament. Dahil sa taong nagsabi na iyon, dahil sa malit na turuan, ay yung mga tao ay yung isang grupo ay nagsaayos kung ano ba yung dapat na maging aklat ng Diyos. But did I explain this before? No. But even though the Bible had been, we simply say in the Bible seminar, we explain like Bible had been written BC 1500 AD 100. Sa Bible Seminars, madali lang natin sinasabi na isinulat ng Biblia mula ng BC 1500 hanggang AD 100. Well, actually, from BC 400 until Jesus comes, for 400 years, the Bible was not written at all. Ngayon sa katotohanan, mula BC 400 hanggang dumating si Jesus, yung Biblia po ay walang naisulat na Biblia. So, since the Malachi, book of Malachi, the last book of the Old Testament, was written in this time, God was silent. Wala na maisulat yung aklat ng Malakias, yung Diyos po ay nanahimik. So during this time, Israel people studied the Bible and wrote their own interpretation. Mula noon, yung mga tao ay nag-aaral ng Biblia at isinusulat nila yung sarili nilang pagkagawa. Like a sermon, Gaya ng isang sermon, you understand? They are called Apocrypha. tinatawag itong Apocrypha. So nobody admits that books as the word of God. Kaya walang sino man na nagsasabi na itong mga aklat na ito ay salita ng Diyos. Because the level is the real Bible are called the canon. Dahil yung mga talagang aklat ng Diyos ay tinatawag na canon. The canon means the rule, Sukatan. Ruler. ruler, Ruler. the first ruler. To measure ruler, ruler. Canon means ruler and standard. Yung canon po ay ang sabi natin sukatan o pamantayan. So, how many centimeters? Ilang sentimetro ba ito? Everyone has their own opinion. May ibang tao, may kanya-kanyang opinion. But through the ruler, we
we check how many centimeters is it? Kung sa pamamagitan ng ruler, masusukat natin ito na eksakto. So real Bible are called the canon because through the real Bible we can check what is true. Tunay sa yung canon po, ay masasabi natin, dito natin masusuri kung ano ba talaga yung totoo. But so that's why nobody admits the Apocrypha as a canon. Kaya wala nagsasabi na yung Apocrypha ay canon. But in Roman Catholic Church, they insist the purgatory. Ngunit sa Roma Katoliko, sinasabi nila yung patungkol sa purgatorio. The reason why they insist the purgatory is to collect the moon money. Kaya sabi nila, tinuturo nila yung purgatorio kasi nais nila makakolekta ng maraming pera. They insist that if you offer the money, you can send your dead family who stay in the purgatory to heaven. Tinuturo nila na kapag ikaw daw ay magbibigay ng pera, yung pamilya mo na nasa purgatorio ay mapupunta sa langit. But in the Bible, there is no supporting verse at all about purgatory. Ngunit sa Biblia po, walang mga versikulong pumapatungkol sa purgatorio. But there is some similar verse in the Apocrypha. Ngunit meron malalapit na versikulo doon sa Apocrypha. So in order to support the purgatory, they add Apocrypha to the canon. Para masuportahan po nila yung turo nila patungkol sa purgatorio, dinadagdag nila yung Apocrypha doon sa canon. But until that time, even the Roman Catholic Church never admitted the Apocrypha as a canon. Pero hindi pa dumating yung panahon na yun, yung mga Roma Katoliko ay tinuturo yung hindi nila sinasama yung Apocrypha doon sa canon. Because everyone knows what is the canon and what is the Apocrypha. Sapagkat nalalaman ng lahat ng mga tao, ano ba yung canon? Ibig sabihin, pinaghalog nila yung katotohanan sa peke. Anyway, the answer is very clear. God showed what happened at the time, and God told His prophets. That's why the prophets can write the Old Testament. Ganyan pa man, malinaw na tinuturo ng Diyos yung mga isusulat ng Biblia, ng mga propeta. Naintindihan po? These things are very important when we fight against the Roman Catholic Church doctrine. Itong mga bagay na ito ay talaga napaka-importante para malabanan natin yung mga doktrina ng Romano Katoliko. Because they try to add something from the Apocrypha. Sapagkat hindi nadagdag nila yung mga kasulatan mula doon sa Apocrypha. But the level of the Apocrypha between Apocrypha and canon is really different. Subalit yung depend po ng Apocrypha at sa canon ay napakalayo. That's why actually nobody admits the Apocrypha as a Bible. Kaya nga, walang sino man na nagsasabi na yung Apocrypha ay kabilang sa canon sa Biblia. And another question is, in 1 Chronicles chapter 27, 23 to 24. Let's look at the 1 Chronicles. Unang Kronika po, sa verse 27. 27, verse 23 and 24. First Chronicles, chapter 27, verse 23 at 24. Ngunit hindi isinama ni David sa pagbilang ng mula sa 20 taong gulang pababa, sapagkat ipinangako ng Panginoon ang kanyang pararamihin ang Israel at gaya ng mga bituin sa langit. Si Joab na anak ni Zeruiah ay nagpasimulang bumilang, ngunit hindi natapos. Ngayon may dumating sa Israel ang puot dahil dito at hindi ipinasok ang bilang sa mga taraan ni Haring David. So the question is, why the counting the population of the Israel 20 years old below is not allowed? Yung tanong ko rito, bakit ang pagbilang sa populasyon ng Israel 2 taon pababa ay hindi pinahihintulutan? Why? Bakit? Because the Israel count the people to fight
in the world. Dahil po yung mga Israelita ay nagbibilang ng kanilang mga sambahay. The reason why they count the people is to check how many men can fight in the battle. Yung rason po kung bakit sila nagbibilang, ilang mga tao, yung kalalakihan, yung makakalaban. So below 20 years old, they cannot join the war. Yung 20 taon gulang pababa ay hindi sila makakasama sa mga digmaan. Women don't join the war. Yung mga babae hindi naman nakikisama doon sa mga digmaan. That's why they don't count the women. Kaya nga hindi nila binibilang yung They don't babae. count the people under the 20 years old. Hindi nila binibilang yung mga tao na 20 taon gulang pababa. So whenever we can see the number of the people, it doesn't include women and children. Kaya sa tuwing makakahanap tayo ng mga bilang ng mga tao, populasyon, hindi sinasama rin yung bilang ng mga babae at mga bata. Because that time is important to count how many people can fight in the battle. Dahil doon ay napaka-importante kung ilang mga kalalakihan yung pwede makisama sa mga digmaan. Then the another question is, what kind of sin it pertains here in front of God? Sumunod na tanong, anong klaseng kasalanan ito sa harapan ng Diyos? Counting the population of people is a sin. Yung pagbibilang ng populasyon ng mga tao ay kasalanan. But since this chapter, if you read, because of this, David was really disciplined. Pero dahil dito, si Haring David ay nadisiplina. So many Israel people died. Napakaraming Israelita ang namatay. So why God consider counting the population as a sin? Bakit kinonsidera ito ng Diyos bilang isang kasalanan? Actually, book of Numbers, why the name of that book is, the name of that Bible is Numbers? Bakit doon sa mga aklat ng mga bilang ay tinawag itong aklat ng mga bilang? It's because in that book, God keep counting the number of the Israel people. Dahil doon sa aklat na iyon, yung Diyos ay patuloy na binibilang yung populasyon ng mga Israelita. Then why is the sin? Kung gayon, bakit ito kasalanan? Let's look at Numbers chapter 1. Numbers. Punta tayo sa bilang, kapitulo 1. Numbers chapter 1, Mga bilang, kapitulo 1, verse 18 versikulo 18. and 19. Let's read verse 20 first. 20. Verse 20 po muna. Basahin mo natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At ang mga anak ni Ruben at ang pangalan ni Israel, ang kanilang mga salitahi, ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga ninuno, at sa bilang ng mga pangalan, bawat isa, bawat lalaki mula sa 20 taong unang pataas, lahat ng maaaring lumaban sa digmaan. They count the men who are above the 20 years old Dinilang nila yung kanilang mga kalalakihan na 20 taong gulang pataas to check how many people who are able to go to the war. para malaman nila kung gaano karaming mga kalalakihan yung pwedeng sumali sa digmaan. Naintindihan mo? And verse 18 and 19. At kanilang tinipon ang buong kabulungan ng unang araw ng ikalawang buwan na nagpatala ayon sa kanilang angkan, ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga ninuno, at sa bilang ng mga pangalan, mula sa 20 taong gulang pataas bawat isa. Ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises, gayon niya binilang sila sa ilang ng Sinai. So, numbering the people. Who commanded? Kaya sa pagbibilang po ng mga tao, siya yung nagtutos. The verse 19, as the Lord commanded Moses. Ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. So, God wants to count these people. Kaya nais ng Diyos na bilangan itong mga tao ito. Then what's the problem when the David counted the people? Kung gayon, ano yung naging problema nung si David ay binilang yung kanyang mga tao? Here is very important lesson. Ito yung napaka-importanting aral. Even though it looks the same behavior, depending on our heart, it can be the will of God, it can be the sin. Kahit ito yung mga pareho lamang, pero depende sa ating puso, pwede itong maging kalooban ng Diyos kung kasalanan sa harapan ng Diyos. In order to fight in the war, God wants to count the people. Para makipagdigma sa mga kalaban nila, binibilang
pinipigilan ng Diyos yung kanyang tao. God wants to conquer the land of God. Nais ng Diyos na sakupin nila yung lupain ng Kanaan. But why did the David command to count the people? Ngunit bakit si David ay nagutos na bilangin yung kanyang sambahayanan? Because he wants to boast. Sapagkat nais niyang magmalaki. See, because of me, Israel people grow up this much. Tingnan mo, dahil sa akin, yung Israelita ay lumago ng ganito. It looks so disgusting in the eyes of God. Ito'y labis na nakakapandiri sa mata ng Diyos. He was a shepherd. Siya isang pastol, He was nobody. siya walang anuman. But God made him a king of Israel. May ginawa siya ng Diyos bilang isang hari ng Israel. And whenever he fought, God gave him the victory. At saan na siya makipaglaban, siya ay lagi nagtatagumpay. Because of the power of God and grace of God, Israel people grew up that much. Dahil sa kapangyarihan at biyaya ng Diyos, yung Israel ay lumago ng ganito. But now, David wants to boast himself. Ngunit si David ay nais magmalaki ng kanyang sarili. That's why he commanded to count his people. Kaya nga, inutusan niya yung kanyang mga tauhan na bilangin yung Israelita. So, numbering the Israel people is the same. It looks like the same. God counted the Israel people. David counted the Israel people. But the heart and the purpose is different. Yung pagbibilang po ni David at ni Moises ng mga Israelita ay parehas lamang pero yung puso nila ay magkaiba. So, let's look at the second Samuel. Magtama natin sa dalawang Samuel. Second Samuel chapter 24, Dalawang Samuel chapter 24, verse 10. versikulo 10. Verse 10. Let's read it together. 3, 2, 1. Ngunit naligalig ang puso ni David pagkatapos ng bilang niya ang taong bayan. At sinabi ni David sa Panginoon, ako'y nagkasala ng malaki sa aking ginawa. Ngunit ngayon sinasamo sa iyo, Panginoon, na iyong pawiin ang kasamaan ng iyong lingkod sapagkat aking ginawa ng buong kaamanan. So he knew that. He realized that he committed sin. Nalaman niya na siya nakagawa ng kasalanan. After he commanded to number the Israel people, he realized that that commandment is to boast in myself. Pagkatapos ng paginangin yung sa sambahayanan niya, nanunawaan niya na ito'y isang malaking kasalanan. Sometimes we also experience when we share the testimony. Minsan nararanasan rin natin ito kapag nagbibigay tayo ng testimony. When they listen to the testimony, it sounds the same. This brother or sister shared what God worked and what other people get salvation, blah blah blah. Kapag nakikinig tayo ng sermon, yung isang brother and sister, parang parehas lamang yung sinasabi nila kung paano sila tinulungan ng Diyos. But we already know. When we share the testimony, it's to is it to praise the Lord, show the God's glory, or to show ourselves? Pero ano natin, kapag tayo nagbibigay ng testimony, ito ba'y para sa kaluwalhatian ng Diyos o para ipagmalaki yung ating sarili? If we share our testimony to boast ourselves, God doesn't accept it. Kung pinabahagi natin ang ating testimony para ipagmalaki natin ang ating sarili, hindi ito katanggap-tanggap sa Diyos. I sacrifice the lamb. I visit. That's why you get salvation. See? Nagsakripisyo ang napakatindi, kaya kung taong kung naligtas, tingnan nyo, It's like a sin of David. ito'y gaya ng kasalanan ni David. So we should be very careful because God look at our motive. Dapat po tayo mag-ingat sapagkat yung Diyos ay tumitingin sa ating motibo. Sometimes, even in the church, we have several Sa church, meron tayong mga several leaders, mga servant leader, and we have youth group leaders, and high school group leaders, Right?
cell group members. Halimbawa, noong 2023, walang karaming mga cell group members. And 2024, when the new cell group leader was assigned, this cell group really increased. Tapos noong 2024, may bagong na-assign. Itong cell group na ito ay talagang tumaas yung bilang nila. Then this new leader is very proud. Tapos itong new leader na ito talagang napakataas ng kanyang tingin sa sarili. See, when I become a leader of that cell group, Kita din nyo, kung ako naging leader, talagang hindi tumaas. when I become a youth leader, it increased. Kung ako naging leader, talagang tumaas yung bilang nila. Look at it. Let's count how many youth group, how many members. Magbilangan tayo, yung mga member ito. So, in order to check how God works in us, we count our members and we count the newcomers to care them. Para masulit In the natin, Bible seminar. para masulit natin, kailangan natin bilangin yung mga members natin para maalagaan rin natin sa tuwing meron tayong mga Bible seminar. Well, if the motive is to boost ourselves, God already knows. Pero kung ang ating motibo ay ipagmalaki ang ating sarili, nalalaman na ito ng Diyos. So actually, when we build up the building, preparing the foundation take a longest time. Pero sa katunayan po, sa pagtatayo po ng mga building, yung paghahanda ng pundasyon, ito yung movie na napakahabang panahon. Right? And then if the foundation is ready, building of the temple, the build of the building of the structure is very fast. Pero kapag natapos ng gawin yung pundasyon, yung pagtatayo po ng mga struktura nito ay mas mabilis na. And some leaders can prepare the foundation. At yung mga ibang leader ay inihahanda yung pundasyon. Then they cannot see the fruits. Kaya hindi nila nakikita yung bunga. They sacrifice a lot and work a lot, but they cannot see any fruits. Nagsasakripisyo sila, labis lang pumikilos, gumagawa, pero wala silang makitang bunga. Because that time is not the time to bear the fruit. Dahil ng panahon na yun, ito yung panahon para hindi pa natungkol sa pagbubunga. When we expect the fruits, we have to plant the seed and the water and the spot and the tree, branch and leaves. Still no fruits. Kung nais natin ng bunga, tayo kailangan magdali ng binhi, diligan ito, pagkayabungin ito ng mga tangkay niya, mga dahon niya, pero wala pa rin makita bunga. But after that, we can harvest the fruit. Ngunit pagkatapos nito, pwede na tayo makakuha ng bunga. So some leaders can be used to plant and care the tree. May mga leader na ginagamit para magdilig at ingatan o alagaan yung puno. Then some leaders can be assigned when they harvest. At may mga ilang leader na na-assign kung kailan panahon na ng pag-aani. So according to the God's timeline, we are just a tool to be used. Alinsunod sa oras ng Diyos, tayo lamang ay mga kagamitan na ginagamit ng Diyos. But what if we think, because of me, we harvest a lot? Ngunit paano kung iniisip ninyo na dahil sa akin, naka-ano tayo na napakarami? It's weird. See? Diba? Then, after really disgusting, Kaya yung Diyos ay matidiri sa atin. what did you say? Sinabi mo, What do you think? iniisip mo, God will not use it. at yung Diyos na hindi ka nagagamitin. Because He doesn't glorify God. Kaya hindi niya nilulunahati yung Diyos. God used each one of us to glorify Himself. Ginagamit tayo ng Diyos para malulunahati niya yung kanyang sarili. But if we take His glory and we glorify ourselves, there is no reason for God to use us. Pero kung nanakawin natin yung kanyang kaluwalhatian at gagamitin ito para sa ating kaluwalhatian, kung gayon hindi natin mo nagamit pa. Even pastor can think like this. Kahit yung mga pastor, pwede yung mag-isip ng ganito. Some pastors prepare the foundation of the church. Yung mga pastor na inihahata yung pundasyon ng isang church. That time there are so many problems. Kung time na yun ay napakaraming problema. Pride and the blame others and so many sexual sins. Nag-aaway, nagsisisi.
handa na para anihin. Then the new pastor, when he comes, many people get salvation. At nung dumating itong bagong pastor na ito, napakaraming tao yung naligtas. Then if the pastor think, see, di ba? Ang gagawin niyo yung pastor, hindi nakakapandiri sa mga Diyos. We are the tools of God. Tayo lamang ay mga kagamitan ng Diyos. That's why when we are in the stage of to prepare the foundation, we don't need to be depressed. Kaya naman kung tayo nasa stage pa ng pagtatayo ng pundasyon, hindi dapat tayo manlubog. In each cell group, they are in the different stage. Bawat cell group po ay may kanya-kanyang stage. So we have many teams in youth group, right? Napakarami natin, Each team is in the different stage. napakarami nating team sa YouTube, di ba? Bawat grupo ay may kanya-kanyang stage. So we don't need to compare with other team, other cell group, other groups. Hindi dapat natin ikinukumpara yung ating sariling team sa iba't ibang grupo. We are just do our best to prepare the proper stage according to God's timeline. Kailangan lang natin ihanda yung ating sarili, yung ating grupo, ang base na rin sa stage na binigay sa atin ng We Panginoon. cannot show ourselves even though we can see the great work of God. Hindi dapat natin ipagmalaki yung ating sarili, nakikita na natin yung gawain ng Diyos. Tama po ba? So even though it's the same behavior, counting, numbering the Israel people, depending on the motive, it can be the work of God or it can be the sin. Kahit na pareha naman yung pagbibilang ng mga sa bilang ng Israelita, pwede itong paggawa ng Diyos o pwede itong maging kasalanan. So when we apply this, the brother and sister visit the other brothers and sisters, or they invite the newcomers. Pwede natin may hambing ito na yung brother and sister ay bumisita, kaya nag-invite ng mga bagong invitees. If it's for God, it's work of God. Kung ito'y para sa Diyos, ito'y gawain ng Diyos. But in order to show that I'm good Christian, I'm better than others, Ngunit para ipakita sa ibang tao, ibang kapatid na ako isang maayos na Kristiyano o mas magaling pa sa iba, then it's a sin before God. kung gayon, ito'y kasalanan sa harapan ng Diyos. So nobody knows because only God knows and we know. Walang nakakaalam, tanging Diyos lamang at tayo mismo. When we check ourselves, we can see our heart. Kung ating susuriin ang ating sarili, makikita natin ang ating puso. So if there is any part of the heart to show ourselves, we have to pray and repent. Kung may alinmang parte sa ating puso na ipakita o pagmalaki ang ating sarili, kailangan natin ipanalangin ito na maalis. As a pastor, I also still pray when one day I'm gonna move to another church. Right? Bilang isang pastor, ako rin po ay nananalangin tayo. Isang araw, ako'y nilipat rin sa ibang church. Then, what if our brothers and sisters said, the pastor was good, or the pastor, if they talk about me, not God, I believe I'm pastoring in wrong way. Paano kung ibang kapatiran ay masago na isang pastor na siya ay napakagaling, napakabuti. Paano na lang galing ko yung isipin na lang kung ngayon, ako'y naging pastor sa maling church. When I think, when the pastor moved to another church, if the brothers and sisters think about God in the church more, the church only, not the pastor, his pastoring, his ministry is really, he did nicely. Sa tingin ko, He did in the right way. kung itong pastor na ito ay yung mga kapatiran doon sa church na inilisin niya, ay iniisip lang ako yung patungkol sa Diyos. Kung gayon yung pagpapastor na ginawa ko ay tama. So I used to talk to other pastors. Don't make brothers and sisters look at the pastor. Kaya lagi ko sinasabi, Please make brothers and sisters look at God. sa mga pastor na huwag ninyong gawin sa mga brothers and sisters na tingnan kayo, kundi yung Diyos dapat. So our motivation is only to glorify God, not to show ourselves. Kaya ang ating layunin dapat ay luwalhatiin yung Diyos, hindi ipagmalaki yung ating sarili.
Naintindihan ko? And another question. Can we have agape love since we have been born again? Sumunod na tanong, pwede ba tayo magkaroon ng agape love mula nung tayo na born again? First of all, there are four kinds of love. Una sa lahat, mayroong apat na klase ng pag-ibig. The first one is eros. Una yung eros, It's the sexual love. ito yung sexual na pag-ibig. And another one is storge love. Storge. Sunod na nga, storge. That's the love between the parents and the children. Yung pag-ibig sa magulang at sa magulang. And another love is the philia love. That's the love between friends. Sunod na Like klase a naman, friendship. philia love o pag-ibig sa magkakaibigan. And another love is agape love. That's the love between God and the man. Sunod naman yung agape love, ito yung pag-ibig ng Diyos at sa tao. That is the unconditional love. Ito ay yung walang kondisyon na pag-ibig. So the question is, can we have the agape love, unconditional love, since we get salvation? Kaya yung tanong dito, pwede ba tayo magkaroon ng agape love o unconditional love mula na tayo na born again? What do you think? Ano sa tingin niyo? Is it possible? Posible tayo? Not possible. O hindi? The most similar love to agape love is the mother's love. Yung pinakamalapit na pag-ibig sa agape love ay yung pag-ibig ng ina. But when the lady is single, she cannot understand unconditional love. The love to the baby. Ngunit kung yung isang babae, single pa, hindi niya maunawaan yung pag-ibig niya doon sa sanggol. So they worry. How can I take care of my baby without any condition? Or how can I sacrifice everything for my baby? Kaya inisip niya paano ko kaya ito galagaan, paano kaya ako sa sakripisyo dito sa sanggol na ito. Even though I'm hungry, I can give my food. Is that possible? Pag ako'y nagugutom, bibigay ko pa rin sa kanya na makaimposible na makahirap. Even though I'm sleepy, I just cared for my baby the whole night. Really? Kapag Cannot? ako'y inaantok, tapos kailangan ko lang alagaan yung bata ng pagdamag, Don't worry. When you have a baby, you automatically can do that. huwag kayong mag-alala kapag kayo nagkaroon ng baby, automatiko na magagawa niyo yun. Automatically, when they have a baby in their hands, their love comes out. Automatiko kapag meron kayong hawak na baby, yung pag-ibig na yun ilalabas. That's the nature of mother. Ito po yung natural sa isang ina. So, before we get salvation, we have a doubt. How can we do the agape love? Pero bago tayo maligtas, paano tayo magkakaroon ng agape love? But when we get salvation, we receive the God's love in our heart. Ngunit nung tayo naligtas, tinanggap natin yung pag-ibig ng Diyos sa ating puso. That's why when we get salvation, automatically we can do the agape love. Kaya nga, pag taas natin maligtas, automatic po na magagawa natin yung agape love. That's the nature, characteristic of saved people. Yun po yung natural lang kung isang karakter ng isang tao ligtas. Let's look at the first John. Tingnan po natin sa unang Juan. 1 John chapter 4, verse 19. Unang Juan, chapter 4, verse 19. We love him because he first loved us. Tayo umiibig sapagkat siya ang unang umibig So sa we atin. didn't love God first. God loved us first. Ngunit hindi tayo unang umibig, kundi yung Diyos ang umibig sa atin. Actually, we didn't have any love to forgive others or to love them without any condition. Sa katunayan, wala tayong pag-ibig na magpatawa sa ibang tao, umibig na walang kondisyon. You know, the love is given by God. Alam niyo ba, yung pag-ibig ay binigay ng Diyos? What's the evidence? Ano yung ebidensya? Ostrich. So in the book of Job, God said, God doesn't give the love to ostrich. Sinabi doon sa aklat ng Job, yung Diyos ay hindi nagbigay ng pag-ibig doon sa isang avestruz. Ostrich, you know the ostrich.
ostrich doesn't have a mother's love. Yung ostrich o avestruz, siya yung walang pag-ibig na gaya ng isang When he's thirsty, when she feels thirsty, she break the egg and drink it. Kaya kung siya nauuhaw, binibiyak niya yung kanyang itlog at iniinom ito. Wow! Egg is the baby. Yung mga itlog yung kanyang anak, Oh, I'm thirsty. He drink. pero nauuhaw siya kaya iniinom niya ito. Oh, baby. Yung kanyang sariling anak. Why it happened? Because God doesn't give her the mother's love. Bakit nangyari ito? Dahil hindi ibinigay ng Diyos yung pag-ibig ng isang ina sa kanya. So it means if we don't receive the God's love, we cannot love God. Ibig sabihin, kung hindi natin matanggap yung pag-ibig ng Diyos, hindi natin magagawa umibig sa ibang tao. But when we get salvation, we receive God's love. Ngunit nung tinanggap When we misunderstand, when we get angry emotionally, we can say, I'm not forgiving him. But if we don't forgive him, we feel really guilty. minsan may mga hindi pagkakaunawaan, nagagalit tayo kasi sabi natin na hindi na kita patatawarin. That's why we pray to God, Lord, please help me to forgive him. Kaya nga tayo nananalangin ang pakiusap Panginoon, hiyaan niyo ako mapatawad siya. Please help me to love him more. Tulungan niyo po ako na ibigin siya ng higit pa. So that's the nature of born again Christian. Yun po yung natural na karakteristik ng isang born-again Christian. So verse 20, let's the 1 John chapter 4 verse 20, let's read it together. 3, 2, 1. Kung sinasabi na sino man, inibig ko ang Diyos at nabubuhol sa kanyang kapatid, siya ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita, ay hindi niya maaaring umibig sa Diyos na hindi niya nakikita. If someone says, I love God, it means he says he's saved. Kung may nagsasabi na inibig ko ang Diyos, ibig sabihin siya ay ligtas. But if he hates his brother, temporarily we can hate others, but if we never forgive others, the Bible says he doesn't have the love of God in them, in him. Minsan nagagalit tayo, ngunit kung talagang siya nabubuod sa kanyang kapatid, sinasabi talaga dito ng Diyos o sa ng Biblia na wala siyang pag-ibig sa kanya. That means he's not saved. Ibig sabihin, hindi siya ligtas. Let's look at the Romans chapter 5. Tingnan po natin sa Roman chapter 5. Romans chapter 5, verse 5. Roman chapter 5, verse 5. Romans chapter 5, verse 5. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. So the love of God has been poured out in our hearts. Eh, pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso. Poured out. Ibinuhos. It's not poured out. It's not poured out. Hindi ito na natatapon. Poured out means Binuhos, ibig sabihin pinupuno. Mga apaw. so our heart is full of God's love and poured out so we can share that love to others. Ang ating puso ay puno ng pag-ibig ng Diyos at ito'y umaapaw kung gayon pwede natin itong ibahagi sa ibang tao. But the problem is if we cannot share that love to others, the problem is Ngunit ang problema kung hindi natin ito maibahagi sa ibang tao, yung problema ito yung ating sinful nature. God already, when we get salvation, we already received the love of God. God poured out His love fully in our heart. Kung naligtas tayo, yung Diyos ibinuhos niya ang kanyang pag-ibig sa ating puso. But because of our sinful nature, that love stopped to share. Ngunit dahil sa ating likas na pagkamakasalanan, yung pag-ibig na yun ay hindi natin maibahagi sa ibang tao. But it's possible when we overcome our sinful nature. Pero pwede itong maging posible kung ma-overcome natin ang likas na pagkamakasalanan. And also, we need to continue to receive the love of God. Otherwise, this love
drive up to share. Ngayon rin, kailangan natin patuloy na tumanggap ng pag-ibig ng Diyos. Dahil kung hindi, pwede itong manuyo sa ating sarili. Let's look at the first Peter chapter 1, Yung nabasa sa unang Pedro, chapter 1, verse 22. versikulo 22. Asan mo natin ang sabay-sabay? 3, 2, 1. Ngayong nilinis na ang inyong kaluluwa sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan. Kaya't kayo may tunay na pag-ibig sa isa't isa, mag-ibigan kayo sa isa't isa mula sa dalisay na puso. So this is the characteristic of saved person. Ito po yung karakter ng isang ligtas na tao. So love one another fervently with a pure heart. Mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alam mula sa dalisay na puso. God commands us to love another fervently with a pure heart because it's possible. Inutusan tayo ng Diyos na mag-ibigan sa isa't isa ng may buong alam mula sa dalisay na puso sapagkat ito'y posible. But if our sinful nature is getting stronger, and if we don't continue to receive the love of God, it's very difficult to share. Ngunit kung ang ating likas na pagkamakasalanan ay lumalakas at tayo nahihirapan, ito'y napakahirap ibahagi. But the more we receive the love of God, and the more we overcome our sinful nature, we can really share the agape love to others. Ngunit kung tayo higit na tumatanggap ng pag-ibig ng Diyos at higit na tatagumpay ang ating likas na pagkamakasalanan, kaya natin maibahagi ang agape love sa ibang tao. Naintindihan mo? Start na po. We studied this much today about the church.